guys, welcome back. Today's a special one. We're here now in Anvayaco Beach Resort. So for today's video, kasama natin si Sir Mikael and we'll have a tour, we'll have project updates and developments here in Anvayaco. So watch this video guys kasi it's very informative and very casual din kasi wala na masyadong edit, raw video lang of everything. So makikita talaga natin yung Anvayaco. It's my second time here and currently we're offering two projects. Orchard Vistas, it's a residential lot from around 400 square meters to 800 square meters. And then may condo din tayo, which I think is Sea Ridge something. Okay, so keep watching guys, we'll give you updates on the area. Bye! Hi guys! So, ayan, para tayo sa Adidas dito. So my name is Vic. I'm the site manager of Maya. Fortunately, ako na mag-isa dito. So I handle the in-house, I handle the international sales, minsan Beo, then minsan yung broker. Kaya minsan, very weekly, kung minsan nagpapaschedule sa hindi dito talaga pinakaya. Kasi tao lang ako, isa lang ako. Yung pagdating yung mataka-hide. Pero as much as possible, I'll give you all the details. Pero actually ako nga pinadala na yung how to do and Maya para mas successful. So, maganda yung ginawa nila sa akin sa kanilang job. At least, if in case na hindi ko kayo ma-assist, aware na kayo ako. Please take note lang ito kasi medyo crucial part. Wala kasi kami facilities dito sa Maya. Even the restaurant, even the facilities. So, hindi talaga siya open sa public. So if in case magdala kayo ng client dito, manage nyo siya ahead of time. I could still endorse, though may mga charges lang tayo like may 1.5, may 2.5, may plan to light sa So mas madali kasi yun eh. Yung iba kasing client, akala nila may restaurant kami dito na open sa public. So kakaroon kami ng conflict kung pag-i-endorse kasi. Cashless kasi kami. So lahat dito ginagamit. So bigay ko muna to, so aware naman kayo from Makati area, nag-travel kayo sa NLEX, and then SCTEX, actually Skyway 3, and then from Subic Clark, meron tayong dinaanan na Subic International Airport. So the Subic International Airport from here is approximately mga 30 minutes. So yun yung area natin. So second, yung mga government initiative project, when you discuss sa client, so at least aware sila kung ano yung mga government initiative project. Dito sa North, one is yung NLEX, SLEX connection, yung Skyway 3 na dinaanan ninyo. Yung second natin, yung Malolos Clark Railway Project. Kung napansin ninyo, passing by NLEX, tapos pupunta kayo ng SLEX, may parang beach sa taas. That's actually a train connecting the Clark International Airport to Bulacan, then eventually in the future, I believe kung connect sa Trinoma, then sa south portion, which is sa Batangas. So yun yung number 2. Number 3, syempre yung Clark International Airport. Katulad ko kami, taga Pampanga, Zambales, Bataan. Normally, pag nag-international flight kami, going to Hong Kong, Dubai, may mga flight na kasi dyan. Siargao, Cebu, kompleto na dyan sa domestic. So instead we go to Naiya, na medyo congested na, mas madali dito kasi mas bago yung facilities and then mas smooth yung pag-check and check out sa Batangas. Then number 4, yung Subic Freeport Expressway. Kung napansin nyo before, isa lang yung tunnel dyan, pero nung nag-travel kayo kanina, dalawa na yung tunnel. So in and out, so 4 lanes yun, so mas accessible siya. And then yung New Manila International Airport, which is located sa Malolos, Bulacan. So this is another government initiative project that will decongest the initial NAIA. So the Ninoy Aquino or the Manila International Airport. So dito na siya dadalhin. So malaking airport yan. It will be constructed by San Miguel Group.
Tapos wala pa dito, pero yung isa will be yung isang project na makakapag-shoot up ng tayo sa Albay will be yung connecting bridge connection na between Cavite to Mariveles, which is in Mariveles, Bataan. So yung travel time natin from right now, I believe mga 3 oras yung travel time ninyo. It will lessen another hour, so mga 2 hours is So kasi from Mariveles going in is around mga 45 minutes. Pero the whole stretch ng bridge, I believe, mga less than 30 minutes or less than an hour na siya. So yun yung mga projects natin. So let's go to Anbaya. So you came all the way from the main entrance of Anbaya. That's the main gate. So yung nadaanan ninyo na condominium, that's the first cluster of the condos. So yung nadaanan ninyo na under construction natin, yung second cluster dito banda, malapit sa Golf Clubhouse. So we're currently at the Golf Clubhouse. The whole project is around 625 hectares. So tatlo yung clubhouse natin that we have. We have the golf club, we have the sports clubhouse, and then yung education club natin. So what we offer dito sa Anbaya na mention ko, we have the membership. We have yung condos, we call it Sea-Ridge Residence, tapos yung mga itis residential. So we started the project year 2005, so ilang years na kami ngayon. Almost 20 years na kami dito. I started in Anbaya 2010. So noong 2010, 325 hectares pa lang kami. Ngayon, double the price. So let's proceed first with the membership. So dalawa yung type ng membership natin sa Anbaya. We have the Beach and Nature Club at saka Golf and Sports Club. So anong difference between the two shares? Meron tayong Class B at saka yung Class C. For Class C, that's individual. So halimbawa, Abby, tsaka yung spouse niya, yun yung magiging member natin. And then yung second, yung Class C natin is for corporation, which is Abby Corporation. So dalawa yung assign. So take note nyo lang, for the Golf and Sports Club kasi, hindi na kami nagbibenta ng Class C. So what we only have is Class B for the golf share, Class B for the beach share, at saka Class C for the commission. Mas pang 40 Sige. yan, pang mga 60. Yung commissions are later kasi hindi ko alam kung magkano yung commission ng Alveo. But though later i-anong ko sa accounting. So anong difference between the two shares? You have option kasi it's either kukuha ka ng goal or you get the beach and nature club. If you get the beach and nature club, okay ka lang ba dyan? Para kukuha siya. For the beach and nature club share, right now, tatlo yung restrictions niya. Number 1, syempre hindi ka pwede maglaro ng golf. If may friends ka or if you have relatives na wants to play golf, hindi mo rin siya magagawa. And number 3, kung gusto mo mag-apply to be a golf member in the future, kasi yung daughter mo o yung children mo gusto mo maglalaro ng golf, hindi mo siya pwedeng yan. So tatlo yun hindi ka pwede maglaro ng golf, hindi ka pwede mag-endorse ng play golf, at the same time, hindi mo siya pwedeng apply to be a golf member. On the other way around, as a golf shareholder, you already have the privilege to use the beach and nature clubs. So technically, mas practical siya. Mas practical siya. Itong 4 million at saka 2.9, standard price natin siya. Kaya pag tinandem mo siya with the property, mas discounted siya. For example, for 4 million dito, pag tinandem mo siya with the pre-selling namin, umaabot na lang ng 3 million. Yung Class B natin parang around 2.2 million na lang siya. So hindi na kami nagbebenta ng standalone share. Please take note. So pag nagtanong yung client, bibili lang kami ng share, hindi na kami nagbebenta ng share. So all purchase dito ng membership, kailangan tandem na with the property. So dalawa yung property that we have the Sea-Ridge Residence at saka yung isa natin located in the workshop business. Sorry, medyo hindi ako techie kaya isa-isa. Okay, Sea-Ridge Residence muna. So Sea-Ridge Residence would be located nearby the Golf and Sports Club. Para hindi kayo ma-confuse, Seabreeze Verandas, that's the first cluster of the condos, which is located here nearby the main gate. So 5 buildings yan. Tapos sa Sea-Ridge Residence, 3 building na meron tayo. We have first building, we call it Maya. Yung second building is Kilyawan. Though ang Maya kasi medyo sold out na siya. So let's focus on the second building, which is yung Kilyawan.
So key points natin for the condominium, ang turnover niya will be actually second quarter of 2029. Pero para lang sure, if in case lang may something happen, nilalagay ko lagi ng fourth quarter. So fourth quarter of 2029, one bedroom range from around 59 square meter. Ang two bedroom natin is 130 square meter. Association dues, wala pa kasi kaming association dues kasi since it will be turned over by 2029. So yung mga existing building kasi namin, meron na siya. So it ranges from 153, yung pinakamahal is 166 per square per month. On top of the membership yan kasi kung golf share ka, kunyari kumuha siya ng golf, meron siyang 8,000 per month na association dues na binabayaran. For the Beach and Nature Club, that's 5,600. So yan yung mga kailangan nyo i-take. Ang advantage of getting a condo is madali siyang i-maintain, of course. Instead of you parang hanap ka ng maintenance, meron kaming maintenance group na pwede i-maintain ang condo. The usual sa Makati. Pero ang advantage kasi ng condo, meron kaming unbuy leasing program. So halimbawa, may client kayo, we partner with a customer, unbuy will be the one to manage the parang ang gagawin siyang hotel. Like parang Ayala lang hospitality. So ang furniture package natin should be acquired under Advaya din kasi kailangan uniform siya. Standard na hotel lang siya. So dalawa yung magiging view ninyo para hindi lang kayo ma-confuse. Ganito kasi yung layout niya. Lahat ng 2 bedroom is here, lahat ng 1 bedroom is sa likod. So ganito yung layout niya. Lahat ng 2 bedroom will be facing horizon, which is facing here. At saka ng fairway, lahat ng 1 bedroom will be facing on the green area. So para hindi kayo malito. So 2 bedroom sa harap, 1 bedroom dito sa kabilang side. So pag ganyan siya. So 2 and 1. 2 and 1 bedroom lang. 159 square meter ang starting. 130 square meter yung 2 bedroom. Actually may mas malaki pa, 137 square meter. So yon, ito yung magiging view niya. And then price natin ranging from around 19.6 to around 53 million price range natin. So approximately that's 340,000 to around 390,000 per square. So pwede na bang i-activate yung membership while waiting for the 2029 turnover? Yes. For the share, as long as they pay 95%, pwede na siyang i-activate. Tapos, meron tayong kasitas dito, pwede sila magstay sa kasitas, range from around 9,000 to around 14,000. Two others. Sa top shareholder, wala kang bayaran and kung gusto mong umbrella girl, pwede rin. 600 pesos yun. So 600 for the caddy, 600 for the card, and then 600 for the umbrella girl. Kung kailangan nila. So, okay? Any question pa before we proceed sa Yung golf Golf. share, sir, must not. required? Oo. So, Required siya pwede, siya pwede. Hindi siya pwede. Kasama siya. Kailangan meron package. Kasi hindi ka rin makakagawa. Required siya. All purchase ng property dito, required ka to get the share. So tandem lagi siya. So eventually in the future, pwede mo ba siyang ibenta separately? The answer is yes. No, hindi mo pwedeng. Upon acquisition. Yes. But upon acquisition, kailangan kukuha rin sila ng membership. Pwede mo silang separate. Hindi mo lang pwedeng unahin yung property. Hindi mo lang pwedeng unahin yung membership ibenta tapos nire-retain mo yung property. Tama ba? Nandito kayo. Nandito ako. Sorry. Pwede ba retain yung property? Kaya, partner kasi silang dalawa. Pero pag ibenta nyo siya in the future, kunyari unahin nyo yung share, kasi iwan nito, hindi siya allow. Kailangan mauna yung membership. Sir, clarify ko lang. Mauna yung property, ano ba nagkakaroon? Sir, para sige na property. Yes. All, It's either golf or all change. Pero mag-golf ka na lang para kasama naman. and in terms of the appreciation ng value, mas mataas talaga sa So hindi po mag-iwan si property kailangan natin.
Sa resale mo, pwede, ang karamihan dito, they sell the property, i-retain it. Mas madali kasi i-retain it. So, hiwala yan. May stock certificate tayo sa share. Meron tayong title for the property. Questions. Meron. Nalipay ko si property. Oh, So wala siyang share. hindi pwede. Basta kailangan unahin kung ibenta si property. Sige, kunyari, nabili ko pa kasi wala. Hindi wala. Bibili ka sa resale. Ah. Required yun. Naka-encumbrance actually sa title. Na nakalagay doon na funded siya. Pero meron. Kasi, ang challenge lang ngayon sa secondary market since sa scarcity niya, almost double yung presyo. Kung 4 million yung standard namin, mga nasa 5.8 to 6 million yung secondary. Kasi sa mga taxes. Ito kasi tax. Wala pa siya tax. Pwede mo siyang i-turns, 2 years. Though ma-activate mo lang siya pag 95 years. Then after 95%. Sir, mga ilang, kunyari, bumili na siya ng ilang shares yung pwedeng 1:1. Oh, dati kasi pwedeng full. Pero since medyo limited na kami ng share ngayon, 1:1. Pero user. Pwede siyang bumili ng property na marami. Mas isa lang yung share. Para sa shares, halimbawa si class users at a given time, wala naman for the shares. Endorsement. Oo. Meron. Okay. So ano? Kasi ang magiging member kasi, na-mention ko pala social spouses, saka yung children with 25 years old. Oh. Hindi kayo pwedeng long time partner, 20 years kayo, 4 yung anak ninyo, pero hindi kayo legally married, hindi magiging member sa spouse. Children lang. Children. Ito yung example. Price appreciation namin. When we started 2005, sa condo, 96,000 per square per building A. Right now, this is secondary market, pero ito 2023 study pa namin, 250. Pero ngayon, nasa 360,000. Padala ko na lang to para lahat ng didiscuss ko ngayon. So sa lote, sa lote natin, hindi ko pa na-discuss yung orchard, pero we started 8,000. Right now, we're selling at 33,000 per park room. Pero for orchard, 35,000 per square. So yung key points natin for orchard, so orchard will be located on the south portion ng Anbaya. Andito siya. Actually, mas updated ngayon binigay sa map. Pero dito siya located. Yung mga mango grove cliffside kasi it's already may turnover, may mga houses na currently may 206 house kami na nandito. Tapos 67 yung under construction out of 1,000 dollars. So that's approximately mga 30% na occupancy rate na. So for orchard, turnover na will be 2027 next year, specifically July. So lot size will be between 550 to around 815 square meter. Na-mention ko, price per square will be 35 to 45,000 per square. Maximum height limit natin if you build a home is 9 meters from the highest corner. Kung flat yung lote, 2 floor siya. And then highest, and then buildable area is 35%. Kung may 500 square meter ka, kunin mo yung 35% nun, that's around 150. Yun lang yung pwede mong build na bahay. So the rest, kailangan open space siya. Anong style of house? Modern Asian, tropical, ang bahay natin. So, Kaso yung singil niya sa Asok Juicer, every quarter lang. pwedeng quarterly, pwedeng Pwedeng annual. annual. 1 year kasi is meron kang certain privilege. Condo ka. Pero yung association dues niya iba. Pero pwede applicable yung 11 months lang na parang babayaran ng 11 1 year. So ang route ng tour natin later, Golf and Sports Club, tapos dadaan tayo. Dadaanan na lang natin to, tapos punta tayo sa amenity ng Simplis Veranda, ikot tayo dito, tapos punta tayo sa South Portion. So, tapos, beach and beach. May question lang. Exaggerate ko lang Sige lang. Question. Helipad. Meron. Yate, magkakaroon. Magkakaroon kami ng yacht club. Eventually in the future. Currently, yung mga yate kasi nagdadaan sila dito. Hindi pwedeng Pero helipad meron. Meron kami helipad. Parang Tamaya Coast dati. Parang from Manila Bay to walang ganun. Wala pa kaming ganong services, wala pa kami existing na yacht. Marina. Pero eventually magkakaroon in the future. So yung helipad natin located dito sa nearby the condo sa Simplis Veranda.
So, dito yung existing natin. Kasi client ito si Aris Buhay, saka si Halto So, ito dito na existing natin na helipad. Kliyente talaga. Wala pa. In terms of the yate, wala pa kasi kaming final niyan. Pero we'll advise you pag nandabas na wala pa. Under ano pa siya? Negotiation with the contractor. Wala ba? Manila. Oo, pero ngayon may mga nagdadak na yate dito. I don't know kung meron dyan sa harap. Pero Galing Manila. depende, ma'am. May Subic Yacht Club, may Manila Yacht Club. Depende. Pero normally dito sila nagdadak. Pero since hindi nga siya property pa ni Ayala, normally kasi government property naman dito. So, pwede naman sila magdadak. Oo, 20 meters from the coastline is good. 600 hectares na. Ilang percent na yung lugar? Sa Dabulan Baya, 600. siguro mga nasa 50% pa lang siya. Kasi ang nangyayari, nag-expand pa kami. So dun sa 620 hectares, kunyari naka 50 kami, magdadagdag na naman. So babalik na naman kami sa percentage sa mas mababa. Yung development, so ilang percent na? Yung nag-develop na? 50%. Mga 50 to 60%. Kasi itong course lang natin is 82 hectares na doon. So, yun, sa orchard pala, sorry. Yung future development natin, we will open up a second gate here. And then magkakaroon tayo ng beach club dito in the seashore. Tapos retail area outside. Tapos ang government ng Bataan, they're building a hospital. Tapos right across is a medical school. Sa labas na. So, Sir, may data na ba tayo? sorry. Kailangan yung Nakaschedule. members or pwedeng guests. Pero kailangan siyang i-advise sa amin ahead of time kasi may mga ka-up coordination. Oo. May fee. Parang may landing fee pa, may parking fee. Yun. Madami siyang charges. Pag mayaman tayo. Yun pa. Question or Sir, clarification question. May data ba kung ilang percent yung open space and developable area? sa buong Anbaya? As much as possible, open space is 50%. That's the reason why 35% lang yung pwede mo i-build sa bahay. The rest nun kailangan puro garden. So, 35 lang yung buildable. Para nasa ano lang sir, 250 to 300. Oo, kung 2 floors yan, times 2. Pwede kayo magpatayo ng pool sa sarili mo. Pwede, sir. Pero coverage siya ng... Double check ko lang, pero I believe kasi coverage siya ng 35%. Sir, totoo ba Double check ko ha, double check ko yung... Double check ko yung pool ha. Sir, totoo ba yung golf course dito yung pinakamaganda sa Actually, yes. Pag pumunta ka dyan sa front office, may mga awards kami na na-receive. And then yung mga pro talaga, pag ang Anbaya is nasa number 47 ata in the whole world. Wow. As the then when we open ang kami ng award sa best award. As leisure. As leisure. Sa golf lang. Leisure. Sa golf lang. Sa golf. So, tournaments, you handle. Tournaments, meron local, may international, so mix yan. Next week may tournament na naman kami dito sa Anbaya. Sige, MSF Factors. So, Is it an objection to ALP buyers and 35% lang available? marami, pero kasi malalaki. Mukha lang, it sounds small, pero pag nag-build ng bahay, malaki yung 35%. So, how do you handle the Yung objection niya. Halimbawa, Ang for a client, one, speak. okay, ang ginagawa namin, we show some sample house. Pag this is 400 square meter, this is 35%. Actually, Makikita medyo natin sa nalilito kasi sa 35 parang malaki. Parang laki. Pero may ano kasi yun may loophole siya. Ayoko lang i-mention. Pero may loophole kasi yung 35%. 35% would be applicable on the ground floor. So yung iba nagka-cantilever kasi Nag-expand sa taas. sa second floor. Pero loophole kasi yun, ng 35% na yun. Kasi applicable yung 35 on the ground floor. So, pinaka-cantilever style. Sir, na-mention mo na 35% na yung construction. Yung other na gardens, pwedeng fruit bearing yung mga itatanim. As pwedeng fruit at saka kailangan temporary lang. Hindi mo siya pwede lagyan ng permanent. Let's say mga lemon, ganyan. Pwede. Paano temporary? I mean, kung lalagyan mo siya ng doon sa 35, yeah, pwede. May mga naglalagay ng, basta halaman pwede, inaalaw nila. Pero yung lalagyan mo ng
Lalagyan mo ng construction within 35%, hindi pwede. Ay, within outside the 35, yun naman hindi pwede. Alaman pwede. May convenience store ba sa Sa loob ng Anvaya, wala. Though mga 10 minutes away here, may Pure Gold. So yun yung pinaka-need. Pagkakaya naman sa mga sir. Shopping tayo sa Pure Gold. Bawal, oo. Meron siyang limitation. Wala talaga, lalabas ka talaga. So lalabas talaga, lalabas ka. Gamit yung helipad. Gamit yung helipad. Siguro pinaproblema ng finance. Sir, pwede rin yung hearing kami. May helipad ba yung Ay, i-double check ko. In terms of the shares kasi, sa check ko kung meron yung market. Grab food na lang daw, kaso hindi ko Sa shares ko. Grab food galing QC. Galing QC, no? And then, yun. Ano ba? Anong question pa? Okay. Sa houses, bawal siya. Technically. Sa Singles Veranda, if you check on time, may mga Airbnb. But dito sa Sea Ridge residence natin, pinawalan na. Although, iba yung policy for the condos, iba yung sa beach club. As I mentioned kanina, kung halimbawa, makaka-check-in ka ng Sea Breeze, tapos wala naman dito yung member ng weekend, hindi rin sila makakapag sa Sea Breeze ng beach club. Anong weekends? Anong weekend lang? Weekdays, pwede hindi, pero kailangan endorse pa rin ng member. Pero weekdays dapat endorse. Oo, pwede siyang endorse, pero pwedeng endorse ng member, makagamit ng facilities on a weekday, pero weekend, Weekend bawal. physically present. May question ako, sir. Kasi punta na kami dati dito. Tapos tapos may Team building. Oh, tapos may tinaran namin parang mga Casitas. kasitas. Yan ma'am, Oo. that's ranging from 9,000 to 14,000. Friend yan doon kami na-register. Pero member Guest, lang din. pwedeng guest. Pwedeng guest. So dapat Even naman sa cities, pwede siya. pwede mag-member ka, pwedeng mag-ano si guest dun sa mga kasitas dun sa beach. dun sa- Pwede pa. Subject to availability siya. So yun yung ginawa namin before. Yeah. So yung elevation niya? So, may ano? Sorry, ang highest point natin is 125 meters above mean sea level, yung Sea Breeze Veranda. And then the lowest point natin itong area, mga 10 meters above mean sea level. Yung Orchard, ang highest point is nasa 25 meters above mean sea level. May mga available pa ba sir ng mga survey na o wala na? For now, wala na. Ang pinaka-available natin itong Orchard Vistas, which is located in the south portion of the park. So, sold out na rin talaga lahat, sir. Oo, kasi Cliffside, yan yung unang-una eh. 2005 pa yan eh. Mango, Horizon. Ang advantage lang natin, since yung property, bibili nila on the secondary market, that mentioned ko sa inyo, bibili rin sila kailangan ng share ng mas mahal. Ito, sure ako na mas mahal nila ito mabibili. Kasi yung share natin, may pag binili nila on the secondary market, papatungan na siya ng taxes. Ang tax natin for the share, hindi 6%, 15% siya. Ang acceptable offer namin dito sa club, yun yung cap namin para pwede payagan ni Anvaya na mabenta yung shares na sa 4.1. So yan yung basis ng 15%. Yan yung basis ng 250,000. So yun talaga yung isang inaano namin. Sige sir, makakabili kayo ng mura sa secondary. Though makakabili ka rin ng mas mahal na shares sa kanya. So parang pinong-pair nila, almost pareho. Required lahat. Lahat ng property owner dito required to get a portion sa amin. Ay sir, may mga nagtito pala ako Airbnb na sa Anvaya. Sa atin ba yun sir? Yung sa Airbnb na mention ko kay ma'am kanina, that's located in the Sea Breeze Veranda. Right now kasi, hindi kasi natin siya na-control way back 2010 since hindi pa uso yung Airbnb doon. Hanggang lumaki na siya. Though na-mention ko rin kanina kay ma'am na pwede silang mag-check-in dito sa Sea Breeze Veranda. But if wala silang endorsement from the member to use the facilities ng beach or wall, Sayang ang punta mo. hindi rin sila makakapag. So hanggang unit ka lang. Hanggang unit ka Hanggang unit lang sila. O magsubik ka na lang, habang subik ka. Sulit ka na lang. Oo, may beach ka pa. May gusto siyang i-endorse for my family relatives. Meron ba limit sa capacity ng tao? Yes. Pwede niya i-endorse? Oo. Pag weekdays na mention ko, maximum of 20. Yung 10 yung free, and then yung 10 yung may charge na one time. So weekend kailangan physically present,
10 naman, tapos 5 yung free, 5 yung magbabayad ng guest fee na 1.5. 1.5 each. Oo, depende. Pag exceed up na, 2.5. May ba? 3 years old and above, ma'am, ano na, may charge siya ng 1.5. Pag may client, sir, pwede ko ba yung date tour? Parang before, di ba? I-manage mo lang kasi ang membership ko is limited lang siya. Kung halimbawa lahat kayong yung magpapa-endorse sa akin. Pero advice na lang sa client niyo yung 1.5 to or 2.5. Ayun na agad. Para alam aware sila. Kasi hindi ko alam yung endorse ko, tapos ako lang mag-decide na Day tour talaga. i-qualify din natin yung client sa paggagamit ng facilities para hindi naman sayang yung time. Layo nito. Yun nga. Kasi yung iba kaya medyo minsan iniiwasan namin kasi yung iba ginagamit lang yung seller na para makapag-swimming dito. Kasi hindi naman Sabi dagat pala, ano ba siya? Kasi parang may time ata na hindi siya accessible. Yes. Yung 3.5 kilometers coastal natin, trip yan na lang. From November to around November, bumabalik yung mga pawikan. Kaya may pawikan conservation tayo dito. Pero may season din kasi, katulad sa Boracay, na dumadami yung jellyfish. Yes. Like ngayong summer season, may mga jellyfish siya, o kaya Salamat. ito yung developed cove namin, pero eventually, dadami siya. So yun yung Sea Breeze veranda natin. Yung may ilaw, sir. And then that's the second cluster yung Sea Ridge residence. Wow. And then after that, ito yung area natin which is located yung Orchard Vistas. So we also have the sports club and then yung ating beach and nature club. And then yung other area which is the Sea Ridge residence. Ay, hindi, mali. Dami. Ay, Sea Ridge siya. And that's the Sea Ridge residence. Seascape Ridge. Pero hindi na kasi siya available. Pero for discussion purposes, may townhouse. This is around 625 hectares. So na-mention ko kanina yung tanong niyo sa tsunami, wala kaming property area dito. So lahat is 25 meters above sea level. This is cliffside area. So that's it. So ikot natin, mapunta tayo sa Sea Breeze Veranda, punta tayo ng Orchard, and then last stop natin will be the beach. Okay, let's go. Let's go. So go. Vehicle, guys. Woo. Ito natin yung Sea Ridge residence. And then after that sa Sea Breeze Veranda tayo dun sa amenity area. Dun na tayo sir packet ulit. It's electricity natin so wala tayong mga poste. Lahat yan is underground lahat. Oh! Ganda! But limited power. Kaya solar pa. Kasi pinelo ko yun ako dito sa... Sir, nakikita mo yung mga relatives ko ba dito? Meron pa dito sa loob? Di ba ang goy? Oo, may umaabot pa. Okay ba? Dito nga isa eh. Joke lang. Pero umaabot dito. Kaya nga. Meron kasi, kasoy kasi dito, yung kasoy pag namumuka siya every summer season, umaabot sila hanggang dyan sa may golf club house. So kaso yun like, Depende sa fruit bearing, kung pag may fruit bearing yan. Siya na yan. Ako na naman kami. si Kuya. Where's Kuya? Where's Kuya? So we're passing, dadaanan natin yung Sea Ridge residence, yung location ng Sea Ridge. Yung the one na naka-top off, that's building A, that's Baya, 2028 yan. Yung katabi niya dito sa may farther part yung building B natin, which is yung Kilyawan. Wala pa. May pangatlong building, wala pa sir eh. Yung Kilyawan is dito sa side nito. Sige lang sir, diretso. Sir, ano amenities ka? Amenities, pool. We don't know yet yung ano yung exact size pero malaking infinity po ng inanagay nila. Tapos may spa, gym, most likely na naging. Basketball court. Basketball court, I'm not sure kung sa final plans nila. So after nung trees, yun yung Kilyawan building. So dito siya. So ito yung Maya, that's the first building. So lahat na naka-face doon, lahat na naka-face dito nakikita niyo, that's one bedroom. Tapos yung nandun sa kabilang side, yung 2 bedroom unit natin. Tapos ang parking, lahat ng parking is open parking siya.
So, though wala kaming basement, so ano siya, I mean, flat lang sa labas. Sa labas. Sa mga Seabreeze kasi may mga basement parking. May goat. May farm ka talaga. May form. Okay. So, pupunta tayo dun, sir, sa Seabreeze. Opo, sir. Yun. Ikaw rin sa'yo dati na or first time? Nakapag-side din ako. Okay. Pasok tayo dyan sa Sea breeze. Seabreeze Sea breeze veranda. Sige lang, sir. Diretso. Batas tayo dito, batas. Ikaw batas. Joke lang. So, ang condo is 100% backup power. So, siya lang ang hindi nawawalan ng electricity. Tapos, pasok tayo. Sa condo, karamihan is more on ano na, parang leisure lang talaga. Actually, ito lang parang more on leisure lang. Families na nakatira dito, less than 20. Out of 206 houses na exist. So, punta tayo na sa amenity area. Ito yung sample ng amenity, pero of course sa CH residence, mas malaki yung amenity area. Alright. Ayun po. So at your left side is one of the neighborhood, call it Calago. So yan yung mga sample houses natin. Kung tatanong kayo kanina kung maliit ba yung yan, mga 500 lang yan. Pero malalaki yung bahay kasi may loophole nga siya. So, 35 is applicable on the ground floor, so normally kinaka-deliveries tayo ng second. Pwede na. And then, dito sa right side, we're approaching the Seascape Ridge. Yung townhouse natin, it's divided into 4. One roof divided into 4, all 2 bedroom at saka 3 bedroom. So, it was constructed talaga para sa mga foreigners kasi under condominium title siya. So ibang mga foreigner gusto nila yung something na bahay feel. So we constructed the Sea Ridge residence, but right now we don't have any inventory. So kung napansin nyo, lahat ng neighborhood dito, may mga security in front. So parang village within a village siya. So halimbawa, pupunta ka, nasa village 1, we call it neighborhood kasi instead of phase. Kunyari nasa neighborhood 1 ka, pupunta ka sa neighborhood 2, hindi ka basta-basta makaka-access. Not until wala kang endorsement from the neighborhood 2 property owner. So may mga guard siya, each access dun sa isang neighborhood. So like for this example, ito, si Wood Park, yung kabilang side is si Mango Grove, Avistas. So may mga guard sila sa kabila. Kung naubusan ka ng toyo, di ka makakuha sa kabila. Bahala ka dyan.
Ayan, so yan. Oo, dito pwede mga kapitbahay. Kung gusto nyo tahimik, dito talaga. Walang in-offer dito sir na commercial. Inside Anbaya wala. Definitely hindi magkakaroon ng commercial area. Outside Anbaya, baka magkaroon kami ng retail area. Parang West Grove type. Yung parang labas is church, convenience store. Yun, outside. Hindi siya pwede dito sa loob eh. Dito, 10 minutes away meron siya, may pure gold dito. Oo. Pero yung yung malalaki talaga Subic Bay. So mga 20 minutes yun from here. Wala. Oo. Lahat underground or kung napapansin nyo mababa pa yung lamppost namin. Parang isa nga lang to eh. Yung iba nasa ilaano na. Dito tayo sir. Left. Ang reason, number one reason namin bakit wala kami lamppost or yung mababa pa yung lamppost. Ang natural habitat kasi ng mga pawikan o yung mga birds talaga dito is hindi talaga ganun ka-bright. Katulad ko, ako nakatira ako sa Subic Bay. Nung mga bata kami, marami doon yung malalaking bat, yung fruit bat. Pero since dumami na yung mga residents doon, yung community, yung tendency na wala na sila. So isa din sa reason bakit wala kaming gaano lamppost dito. Puro mabababa siya. I mean, hanggang waistline lang yung lamppost namin. Para maprotektahan din yung mga nature. Bakit ang lalayo? Pwede ba delivery? Pwede, maabot dito yung Grab. Horizon Point. From Subic Bay, maabot dito yung Grab. Wait. Magkano fare nun sir? 100? Ay, hindi ko lang. More than, sir. More than? Pero bawal pumasok sa loob by the gate. Pwede hanggang dun sa may sa may tawag dito, employees gate. Pwede sila doon. For discussion purposes, itong nasa right side ninyo is the Park Grove. It will be turned over. Parang nung open house namin nung March, naglabas ako ng mga 6-7 lote dito. Pero it sold out na siya. Parang may isa na lang pala. This will be turned over by December this year, 2026. Bike Grove? Park Grove. Park. Park Grove. Itong kabila, sir. Park Baby Stars. Yan, wala na, sold out. Bawat village sir, iba-iba yung key selling points. Yung? Key selling points ng bawat village. Oo, kunwari sa Park Grove, kasi may malaking park sa gitna. So yung orchard naman, dati kasi siyang maraming puno ng mangga or puno, kaya orchard yung pinakalan namin siya. So it depends on the classification or yung features ng isang property. Personally sir, ano po favorite niya? Dati kasi nag-office ako sa Cliffside eh, so that's the longest office that we have, mga 10 years kami doon. Oo, so yung Cliffside talaga yung gusto ko. Cliffside. Pero lahat naman maganda dito. Pero yun lang yung personal opinion. Diretso na tayo, sir. So in the future, hindi na kayo dadaan din sa main gate. Dito na kayo sa second gate na sa may south portion na tayo. Number 1. Ano yan? Starbucks. So ganito yung mga style ng bahay natin. So it's modern Asian tropical house. So karamihan yung bubong is ganyan dapat. Ano ba tawag dyan? Nakalimutan ko yung tawag sa bubong nila. So ano tayo? Left tayo dyan. South Grove. Kanina South Coast. South Hindi na tayo bababa dito sa orchard kasi hanggang pasad lang naman tayo. Ikutan lang natin at saka from outside is Walang makita niya yung entrance natin.
stop na lang tayo dun, sir. Dun sa may parang billboard ba yun? Ayan, yung may pakano ng hotel. Diretso pa sir. Ayan. May notice na naman. So, yan. Ano Dito na yan, lang sir? tayo. Hindi na tayo bababa. Pero ito yung entrance natin for Orchard Vistas. So, may mga lote pa tayo na you have the view of the ocean, view ng Zambales, tapos sa likod is yung Mount Natim. Tapos itong road na to will be going to the second gate natin. Tapos sa labas na yung retail area. Church, convenience store. This one will be turned over by next year, July 2027. Ang advantage lang ngayon, if you have clients, kasi first time to happen sa amin 5 years to pay kasi to. Even though turnover na siya next year, pwede kayong mag 5 years to pay. So, monthly amortization nun is nasa 33,000 per square lot. Oh, wow. Tapos lump sum sa dulo. Kaya medyo nakit kami dito sa mga lote kasi medyo flexible yung terms natin. Dati kasi 8 months, pahirapan pa yun. 24 months yung maximum. 18 months yung pinaka minimum standard price namin, terms. So, ayan. So, this is the Orchard Vistas. So, marami pa kami pwede. Okay, next stop natin will be the Beach Clubhouse. So, hindi na tayo magtatagal sa Beach Clubhouse. Let's go. Oo, basta Naka-boxer yung tabi ko. Sir, okay lang nakabenta na Sir, box. yung pangalan ito Orchard? Orchard Vistas. Bakit hindi kayo chocolate? Sa? Gusto na ng chocolate. Dati kasi marami mango park. Actually doon marami pang photo sa inside. Yung mango side nito, sir, nasa clubhouse. Yung mango side ng Orchard Vistas nasa clubhouse or wala? Anong mango side? I mean, ano ba yung orchard, sir? Ito, Orchard is yung pangalan ng village. Pero hindi ba siya parang flower or prutas? Wala ba ibig sabihin? Orchard? Wala naman. Dati lang ako dapat sa mango. Ah, So, dito kasi ang premier, yung mga, madali na sa kasi ibig sabihin yun yung view niya. Yun yung view niya. Parts, sabihin, maraming park, maraming. Parang ganun. So, madali lang nagdaan. May land portion lang. okay. Wow. For the residential lot owners. Yung sir? Yung Clubhouse? naka-board up kanina na kulay green. Doon na daanan natin. Yung kanina, sir. Anong tawag po dun, sir? Village Clubhouse. Village Clubhouse. Pag sinabing Village Clubhouse, sir, pati iba't ibang village na, Oo, South Grove. lahat ng May neighbor- access. Yeah. Mango, Cliffside, Orchard. So, maybe, dapat Yeah, oo. Kasi di ba required kasi sa loob ba yun na technically kasi ginagamit namin mga resident yung beach club naman. Pero hindi kasi siya kailangan may sarili talaga kami ng clubhouse. Magkakaano ba dito, sir? Mga multi-purpose na court? Like mga pickleball? Meron. Actually sa Tennis. sports center meron tayong pickleball doon, multi-purpose court, Oh, wow. amenity area, tsaka gym meron din. Madadaanan natin yun, sir? Madadaanan, yes. Mapapasok yun yung hindi na siguro. Yung mangga yung papalus. Yes. Accessible siya sa beach shareholder or golf shareholder. Sports club accessible sa beach and golf shares. Okay, that's Na pwede kaming mag-upgrade to be a golf member. left side. Though ngayon, may reciprocity, diretso lang sir, may reciprocity agreement kasi, pero yun nga lang, as a beach shareholder, may limitation ka, hindi ka pwede maglaro ng golf. Baka ganun din mangyari doon. Baka pwede kami kumain sa restaurant doon sa yacht club, though hindi kami pwede mag-dock ng namin, ng bangka. So possible, sir, magka-yacht club 3 to 5 years from now, sir? Should be, oo. Should Hopefully, be. sana. Kasi ang medyo mahirap paggawa ng yacht club yung mga permits. So every administration may certain sa So parang dalawa pa lang, sir, village clubhouse saka yacht club. Yacht. Wala pa yung yacht. More on, ang na-launch ko pa lang yung Village Clubhouse. So, this is the Beach Clubhouse. So, dun tayo magdadrop. So, dyan tayo sa may BYD banda mamaya. Yahoo!
And then, this is the first clubhouse that we launched way back 2008. So operational siya 2008. So that's around mga 17 years. Ayun nga. Ang init. Literal na open play. Literal na open play. So we have restaurant here, amenity pool. That's part of the 3.5 kilometers coastline. Pumapalo So November na mention ko kanina may mga pawikan kami. Kaya may pawikan conservation kami. Sa Rego. Ginagawa niyo ba soup yun? So, okay. Para tayo. Pwede tayo. Hi, Ja. Sige, miss. Ikaw muna, miss. Hi, Boss M, for the vlog. Siya ay nagmamay-day. Kurik. Kurik. Ang ganda. Hello! Hi guys! Hi, this is Marian and welcome to Ambaya. My friends are Janice and Hale, and on the camera, Eddie. Show yourself, Eddie. Hello! Hello! And front cam na lang. I-room tour mo kami, Miss M. Dito masarap mag-swimming, may silong. Meron tayo pickleball, yan, depende. Tapos may basketball court, and then may restaurant, and then another amenity pool. Yan, nandiyan sa harap.
Try tayo. Thank you. Home part. Yung beach club na pinuntahan nyo kanina, that's 18 years na, 18 years old. So, we wanna highlight lang yung how we maintain the property. Even 18 years na o magto 2 decade na maintain pa rin. Parang hindi ko na pa rin. So, hindi siya... Well, every morning kasi nililinis siya. So, nililinisan yan every morning. And then, yeah, parang pinipil nila yung mga nakukuha ng water.